Sa isang desisyon na nagdulot ng matimbing reaksyon mula sa publiko, idiniklara ng Korte Suprema na ang mga artikulo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay labag sa ating saligang batas. Sa isang pagboto na nagkamit ng desisyong 13-0, sinabi ng mga mahistrado na hindi na maaaring ipagpatuloy ang impeachment laban kay VP Duterte dahil sa paglabag sa isang taon na palugid na itinakda ng saligang batas, partikular na sa Artikulo 11, Section 3, Talata 5. Ngunit kung titignan natin ito, hindi lang ito isang teknikal na pagkatalo, ito ay isang pampulitikang pahayag na nagsasabi na may mga naghahangad na pabagsakin ang isang lider na tapat at nagsisilbi ng buo ang puso para sa bayan. Tama nga ang sinabi ng Korte Suprema. Ang impeachment ay isang proseso na kailangan sundan ng maayos at ayon sa batas. Ngunit, sa kabila ng lahat ng mga ito, tanong ko, bakit ba't si Vice President Sara Duterte ang palaging target ng mga ganitong atake? Ang isang lider na may malasakit sa bayan na walang ibang layunin kundi ang maglingkod sa mga mamamayan ay patuloy na pinapalakas ng mga puwersang politika ang mga akusasyon laban sa kanya. Mula sa kanyang pagiging alkalde ng Davao City, ipinakita ni VP Sara Duterte ang kanyang tapang at malasakit, lalo na sa mga mahihirak na mamamayan. At sa kabila ng lahat ng ito, may mga nagsisilbing buwaya sa politika na walang ibang layunin kundi ang pabagsakin siya. Sa unang 3 impeachment complaints laban sa kanya noong Disyembre ng 2024, malinaw na walang sapat na batayan. Hindi ba tila ginagamit na lamang ang impeachment bilang isang kasangkapan upang ipilit ang mga pansariling interes ng mga kalaban sa politika? Ang mga kasong ito ay malinaw na wala ng ibang layunin kundi siraan ng kredibilidad ni VP Sara Duterte at patahimikin siya upang hindi na makapaghain ng mga makabuluhang reforma para sa bansa. Kaya naman, matapos ang desisyon ng Korte Suprema, sinabi ng Kamara na ipagpapatuloy nila ang kanilang layuning ng paghahanap ng katotohanan at panananggutan. Ngunit, anong katotohanan ba ang hinahanap nila? Anong uri ng panananggutan ang hinahanap nila kung ang tanging layunin lang nila ay ang pabagsakin ng isang lider na tapat sa kanyang tungkulin? Huwag nating kalilimutan na ang impeachment ay hindi isang laro. Ito ay isang seryosong proseso na nakasalalay sa mga prinsipyong makatarungan at may pagpapahalaga sa ating mga karapatan. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, hindi bumitiw si VP Sara Duterte. Patuloy niyang ipinaglalaban ang mga prinsipyo ng tunay na serbisyo publiko at pagmamalasakit sa bayan. Kaya nga, hindi ko matanggap na ang mga ganitong hakbang ay patuloy na ipinaglalaban laban sa kanya. Si VP Sara Duterte ay hindi isang politiko na naglalaro sa kapangyarihan. Ang kanyang mga hakbang at desisyon ay nakatuon lamang sa ikabubuti ng mga Pilipino, lalo na ng mga nasa laylayan ng lipunan. Kaya't hindi ba't isang kawalan ng respeto sa taong bayan ang gamitin ng impeachment na ito bilang isang instrumento ng politika? Habang nagpapahayag ng respeto ang palasyo sa desisyon ng Korte Suprema, may tanong pa rin na hindi matatahimik sa aking isipan. Paano na ang ating mga institusyon kung patuloy na ginagamit ang impeachment na ito upang patagilid na maghasik ng mga personal na interes? Ano ang mensahe na ipinapadala nito sa mga tao? Na ang mga tapat na lider na nagsisilbi para sa bayan ay maaaring pabagsakin ng mga makapangyarihan politiko na may pansariling layunin. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, sinabi ng depensa ni VP Sara Duterte na patuloy silang magsisilbi at haharapin ang mga akusasyon sa tamang panahon at sa tamang paraan. Ang kanilang desisyon na magpatuloy ay isang patunay na hindi sila magpapadala sa mga maling hakbang ng kanilang mga kalaban. Sa kabila ng mga maling hakbang na ipinaglalaban ng mga kalaban, si VP Sara Duterte ay patuloy na magsisilbi sa bayan at hindi nila papayagan na mawalan ng saysay ang mga prinsipyong kanilang ipinaglalaban. Ang lahat ng ito ay isang mensahe na nagsasabing, hindi tayo papayag na ang ating mga lider ay mapaghihinalaan ng walang sapat na batayan. Huwag nating kalimutan na si VP Sara Duterte ay may malasakit sa ating bayan at patuloy niyang ipinaglalaban ang mga makatarungang reforma at proyekto para sa mga Pilipino. Kung ang mga ganitong pagsubok ay magsisilbing dahilan upang patuloy siyang magsilbi, siguradong ang mga Duterte ay magpapatuloy sa kanilang laban para sa bayan.
Sa kabila ng lahat ng pagsubok at mga akusasyon na ipinupukol laban kay Vice President Sara Duterte, hindi ko maiwasang magtaka kung bakit nga ba ang isang leader na walang ibang layunin kundi ang maglingkod ng tapat at buo ang puso ay patuloy na tinatarget at pinapalakas ng mga puwersang politikal. Bakit nga ba siya? Ano ang pakay ng mga taong ito na pilit pinalalabas na may masamang intensyon si VP Sara Duterte sa kabila ng mga konkretong nagawa niyang pagbabago sa Davao City at sa buong bansa? Ang mga atake laban sa kanya ay tila isang manipis na pantasya na walang iba kundi isang laro ng mga buwaya sa politika na ayaw makita ang mga Duterte na namumuno at naglilingkod ng may malasakit. Hindi ba't ang mga ganitong atake laban kay VP Sara Duterte ay isang malinaw na pahayag na hindi sila papayag ng isang tapat at matatag na lider ay magpatuloy sa kanyang mga plano at proyekto para sa bansa? Si VP Sara Duterte ay hindi isang politiko na naglalaban para sa pansariling kapakinabangan. Hindi siya naglilingkod para sa sarili niyang interes o para sa mga pabor na maaring makuha mula sa mga makapangyarihan. Ang mga hakbang at desisyon na ginagawa niya ay para lamang sa kapakanan ng nakararani, para sa mga taong bayan na naghihirap at ang mga sektor na matagal nang napag-iwanan. Kaya tanong ko, bakit hindi kayang tanggapin ng mga kalaban niya sa politika na may isang leader na may malasakit at hindi natatakot magtulungan at maglingkod sa bayan? Si Vice President Sara Duterte, tulad ng kanyang ama, ay hindi natatakot magtanggol sa mga mamamayan at gawin ng mga tamang hakbang kahit na ang mga hakbang na ito ay minsan ay laban sa mga buwaya sa ating sistema ng politika. Ang mga kritiko niya ay tila mas interesado sa pagpapabagsak sa kanyang reputasyon at pagpapahina ng kanyang posisyon kaysa sa pagtulong sa bayan. Puro atake na lamang at wala ng konkretong plano o solusyon. Ang mga akusasyong ipinupukol sa kanya ay walang sapat na basehan at pawang mga isyu na itinataas ng mga kalaban na may malasakit namang sa sarili nilang kapakinabangan. Hindi ba't nakakainis na ang mga ganitong atake laban sa isang leader na tapat sa kanyang tungkulin ay nagiging normal na lamang? May mga tao pa bang hindi nakikita ang tunay na layunin ng mga Duterte sa kanilang mga proyekto? Puro kasiraan? Puro pamumulitika? Puro pagmumura at pagpapalabas ng hindi makatotohanang akusasyon? Kung maghahanap tayo ng leader na may malasakit, kung maghahanap tayo ng isang tao na tunay na nagnanais maglingkod sa bayan, tiyak na si VP Sara Duterte ang nararapat na tao sa posisyon na yon. Kaya nga, para sa mga sumisira sa kanyang pangalan, ang tanong ko, ano ang layunin ninyo? Bakit hindi nyo matanggap na may mga leader tulad ni VP Sara Duterte na nagsisilbi sa bayan ng tapat at walang pansariling interes? Kung siya ay may mali, bakit hindi siya tulungan at ipaglaban ng mga pagkakamali sa tamang paraan? Bakit ang solusyon na sa kanila ay ang patuloy na pamumulitika at pagpapalakas ng mga akusasyon na wala namang batayan? Hindi ba't mas maganda na lang na magtulungan tayo bilang isang bansa, lalo na kung ang mga ganitong atake ay nagiging sanhi lamang ng pagkakawatak-watak ng ating lipunan? Ang mga ganitong atake ay isang malinaw na indikasyon ng kung paano ang mga puwersang politikal na likod ng mga buwaya ay hindi nais na makakita ng pagbabago sa ating bansa. Hindi nila matanggap na may mga Duterte na naglilingkod at nagsisilbing tunay na tagapagtanggol ng mga mamamayan. Kaya ang tanging solusyon na lang nila ay sirain ang kredibilidad ng mga ito gamit ang mga teknikalidad at peking akusasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi magpapatinag si VP Sara Duterte. Patuloy siyang magsisilbi at magpapakita ng halimbawa na hindi lahat ng politiko ay may pansariling ahenda. Sa mga sumisira kay VP Sara Duterte, ang hinahanap lang nila ay kapangyarihan para sa kanilang sarili at hindi ang tunay na pagbabago para sa bayan. Huwag nating kalimutan na ang mga ganitong atake laban sa kanya ay hindi lang simpleng batikos. Ang mga ito ay pagsubok sa ating sistema ng pamahalaan at mga lider. Kung tayo ay magtutulungan at susuporta kay VP Sara Duterte, tiyak na ang bansa ay makikinabang mula sa mga reformang inihain ng kanyang administrasyon. Kaya sa mga sumisira kay VP Sara Duterte, mag-isip-isip tayo. Ang mga atake ninyo ay hindi nakakatulong sa bayan at hindi ito magpapaunlad ng ating lipunan. Sa halip, ang mga ganitong hakbang ay nagpapakita lamang na may mga taong ayaw ng tunay na pagbabago.